Si Baltog ay nakarating na sa lupain ng Ibalon dahil sa pagtugis niya sa isang malaking baboy ramo. Siya ay nanggaling pa sa lupain ng Batawara. Mayaman ang lupain ng Ibalon at doon siya nanirahan. Siya ang kinilalang hari ng Ibalon. Naging maunlad ang pamumuhay ng mga tao, subalit may muling kinakatakutan ang mga tao. Isang malaki at mapaminsalang baboy ramo na tuwing sumasapit ang gabi ay namiminsala ng mga pananim. Si Baltog ay matanda na upang makilaban. Tinulungan siya ng kanyang kaibigang si Handiong. Baltog, anong nangyari sa'yo? Tamang-tamang yung pagdating, mahal kong kaibigan. May baboy ramong sumasalakay sa aking kaharian at hindi na sapat ang aking lakas upang mapigilan ito. Ano man ang iyong pabor, mahal kong kaibigan, hindi ko to tatanggihan. Pinamunuan ni Handiong ang mga malalaki ng Ibalon upang kanilang lipulin ang mga dambuhalang buwaya, mababangis na tamaraw at lumilipad na mga pating at mga halimaw na kumakain ng tao. Ngayong araw na ito ay sisimulan na natin ang pag-eensayo. Ngunit bago ang lahat, saksihan niyo na muna ang aming laban ng inyong pinuno. Napatay nila ang mga ito, maliban sa isang engkantadang nakapag-aanyong magandang dalaga na may matamis na tinig. Ito ay si Oriol. Tumulong si Oriol sa paglipol ng iba pang mga masasamang hayop sa Ibalon. Naging payapa ang Ibalon. Ang mga tao ay umunlad. Tinuruan niya ang mga tao na maayos na pagsasaka. Ang mga piling tauhan ni Handiong ay tumulong sa kanyang pamamahala at pagtuturo sa mga tao ng maraming bagay. Ang sistema ng pagsulat ay itinuro ni Surad. Itinuro ni Dinahong Pandak ang paggawa ng palayok na iluad at ng iba pang kagamitan sa pagluluto. Hablon naman ay nagturo sa mga tao ng paghabi ng tela. Si Ginantong ay gumawa ng kauna-unahang bangka, ng araro, itak at iba pang kasangkapan sa bahay. Naging lalong maunlad at masagana ang Ibalon. Subalit may isang halimaw na namang sumipot. Ito ay kalahating tao at kalahating hayop. Siya si Rabot. Nagagawa niyang bato ang mga tao o hayop sa kanyang maengkanto. May nagtangkang pumatay sa kanya, subalit sinamang palad na naging bato. Sino man ang makapupuksa sa akin? Nabalitaan ito ni Bantong at inihandog niya ang sarili kay Handiong upang siya'y pumatay kay Rabot. Bigyan mo ako ng paintulot pinuno upang patayin si Rabot. Nalaman ni Bantong na sa araw ay tulog na tulog si Rabot. Alam ko na ang kahinaan mo, Rabot. Manda ka lang mamatay. Kanya itong pinatay habang natutulog. Ang aking pagkakataon upang ipakita ang aking lakas. Ah! Nagalit ang Diyos sa ginawang pataksil na pagpatay kay Rabot. Di umano, masama man si Rabot, dapat ay binigyan ng pagkakataong magtanggol sa sarili nito. Pinarusahan ng Diyos ang Ibalon sa pamamagitan ng isang napakalaking baha. Nasira ang mga bahay at pananim. Nalunod ang maraming tao. Nakaligtas lamang ang ilang nakaakyat sa tuluktok ng matataas na bundok. Nang kumati ang tubig, iba na ang anyo ng Ibalon. Nagpanibagong buhay ang mga tao ngayon ay sa pamumuno ni Bantong.